Dalawa, tatlo, Simulan na natin! Ngayon, syempre, kailangan may tatalakayin tayo. Talamak ngayon, Ano ba? ang tungkol sa, gobyerno natin. Ay, Grabe. ang gusto ko yan. Kailangan natin ang hustisya. Lalo na yung sistema ng hustisya sa Pilipinas. Ay, Pero talakayin yan. May mga korupsyon. Gano'n yung mga... Grabe talamak sa Ah. social media, ang korupsyon. Pero di ba, pag-uusapan talaga natin yun is yung lagay ng hostage. Ang Ah, lagay lagay ng ng hustisya. Pero bago tayo magsimula sa talakayan natin, bakit hindi mo tayo magpakilala? Simulan natin kay Palmo. Magandang araw ko si Malcolm Bill Ivan Peñaman. At ako naman ay si Casey B. Tarifa. Ako naman si Christian James Fernandez. Ako naman si Harry L. Altar. At ako naman si Daniel Española. At sa uli, ako naman si Ella Mendoza. At kami ang mga estudyante mula sa 8.1 DPED para sa asignatura at huling asignatura namin para sa diskurso sa Pilipino 1. Ayan. Balikan natin yung usapin na sa Casey at saka Harry. Ano nga ba yung doon? Tungkol sa hostation. Ipasok natin ang kantang Tatsulok kay Bamboo. Ay, parang alam ko yun. Alam ko din yan. Ano ngayon yan eh? Ay, yung Maingay ngayon yan sa social yung media. hustisya ay Ah. parang sa mayaman. Yes. Ah, okay. Kagaya nga sa kanta ni Bamboo, habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, di matatapos ang mundo. Ayun nga partner, di ba? Yung sa sa gobyerno. Hindi, partner. Yung nasa gobyerno nga, kaya kinukuha nila yung kapangyarihan ng mga mahihirap. Kaya walang pagbabago sa sistema ng Pilipinas. Kaya nga tayo may field justice system, di ba? Parang sa kanta nga ni Bamboo, nakasimbolo sa atin si Totoy. Dahil nga si Totoy ay tumatakbo at sinasabihan siya ng mga tao na Totoy, wag ka lang basta tumakbo. Dahil nga baka matamaan siya ng ligaw na bata. Ayun, Kagaya parang- nga sa nangyari na Parang may istoryang Oo. meron. mahalin tulad Isa pa nga, natin sa yung pangalan ni wait lang. Si Kian, kanya si Kian. Yes. Yung oo, yung si naging, Kian. yung naging, ng Sa EJK, oo. Kaya sa panahon ni Duterte yun. Yung panahon ni Duterte, di ba? Yung Wala, ano, hindi di daw ba, pa ano yun. lang yun eh, 17 taong lang, tapos estudyante. Tapos Ay. ang sabi daw ng mga pulis, armado daw. Tapos ng laban. Pero may kuha naman sa CCTV na hindi daw, iba naman yung kwento ng mga pulis, iba rin yung kwento ng sa CCTV. Oo, yun. So, parang ibig sabihin ba nun, parang hindi talaga pantay yung yung station na binigay. Kasi, iba-iba sila ng pahayag. Tapos, ang kinahinatnan is pumanig pa rin dun sa kapulisan yung hustisya. Ganun ba yung kinalabasan mo? Kumbaga parang naging simbolo si Kian. Well, hindi, Ano ba yun? Yan ba? pero hindi naman yung gusto maging simbolo ng Pinatay si sa ano. Kian. Pinatay Talagang, kasi si Kian. Diba ang sinasabi nga ni Kian nung time na yun na may exam pa po ako may bukas. pagsulit pa daw sila bukas. Oo, Pero nabalitaan tuloy ko pa din rin. yan. Pang, nakita na lang daw isang Ano ba patay yun? na. Pinatupad na ba yung death penalty? Hindi pa Wala alam pa. pa. Ang ano lang nun, yung AGT na, lahat Oo na nga. mga mapunta sa listahan ng mga addict ng mga police, pinapatay nila. Kung tutuusin nga sa part na yun, napanood ko nga yun sa social media. Ang nangyari pa noon is, tawag dito, kinuha siya ng mga tatlo o pulis. dalawang pulis. Sa Caloocan daw. So, yes. Tapos, ang nangyari ay, pinagbintangan siya at pilantahan ng illegal na droga. Ayaw. Grabe yung nangyari kay Kian, no? Parang sobrang salimuot. Kasi bata pa lang siya, tapos gusto niya mag-exam kinabukasan, tapos pinatay siya, ano? Tapos, Tapos ang huling salita niya, ano yun? Tama May no? tama na yung exam pa siya, diba? Kaya doon yung makikita yung hostage. Kasi kailan lang ba nalabas na balita na yung pinakulong na yung mga police na ng ano kay Kian, di ba? Nitong mga nakaraang buwan or taon ata, at last, ata, nakaraang Ang tagal pa eh, taon. bago nabigay. Parang yung si Kailan nangyari yun? Noong 2017 2017. pa. Pero, Tapos Ay, parang parang kailan lang ano, nabigay yung hustisya kay Kian. parang si Kian ang sumisimbolo kay Totoy. pero may isa pang, May isa pa. Mga panibagong, Ay, may share ako sa inyo. May Isa pa. ibabahagi ako sa inyo dahil nahalin tulad doon sa Oo. hostage. dahil ako naman ay parte ng LGBT. Tayo naman ay parte ng LGBT, oh. Isang kabaldingan, tomboy, ganyan.
meron naman akong kilala na parte ng LGBT. Ano siya, transgender, kagaya ko. So, siya naman si ano, oo, si Jennifer Lau Ay, din. oo. Kilala niyo ba si Jennifer Oo. Lau? Oo, Grabe, sa no? balita, Balita. Kasi parang yung kay Jennifer Laude, 2015 kasi nangyari yun. So, ano din, panahon yun ni... Hindi pa yun. Oo, ni Noy. Ang nangyari sa kanya is parang may nakita siyang or may nakapagkita siya sa isang US Navy. Grabe, nadayuhan yung kinita niya. Tapos parang nag-check-in siya sa hotel. Tapos sa hotel na yun, habang may ginagawa sila, syempre, alam naman natin, open naman tayo sa ganyan, is parang yung US Navy, parang nadismaya siya kasi nalaman niyang transgender pala si Tranene Jennifer. pala. Oo, tranene pala. Akala niya Bading totoo- pala. Akala totoong niya, babae. oo, akala niya, totoong babae. So, ang nangyari sa kanya, sinakal pala siya. Sinakal siya tapos nilublob siya sa Sa bawal. sa bawal nung US Navy na yon. Tapos ang masaklap pa, may nakitang condom doon sa may CR. Tapos nung DNA, yung condom na yon lumabas na hindi kay Jennifer Laude. Kay ano pala siya, kay Joseph Scott pala siya. So, oo, meron ding fingerprint. So, syempre, ayun na yung isa sa mga magiging ebidensya na patunay na talagang siya, siya yung pumatay doon. Syempre, siya lang naman kasama mo, di ba? Tapos parang si Joseph Scott, parang dinideny niya pa doon sa korte na iniwan daw niya si Jennifer Laude ng 30 minutes. Tapos buhay pa daw. Nung nasa korte na, parang inamin na ni Joseph Scott na sinakal naman na daw niya talaga. Pero ang masaklap lang dahil sa hustisya na yun, Nabigay nakuha na ba? naman. Nakuha na? Nakuha naman yung hustisya noon, nung 2015, nakulong naman din yung Pero hindi dito sa Pilipinas kinulong, di ba? hindi dito. Pero ang nangyari kasi, di ba nakulong siya nung 2015? Ang masakit lang kasi pinatakas siya. Nakatakas yung Nakaalis sa oo, bansa. nakalis siya sa bansa. Tapos pinayagan siyang makalaya na nung September 2020. So parang yung nangyayari, hindi talagang pantay yung hustisya kasi Nabaliwala. imagine, binaliwala na lang yung buhay na kinuha niya. Parang ilang taon lang niya, simula 2015 nung 2020, pinalaya siya. Parang 5 taon lang yung paano yung pag pumatay ako, 5 taon lang din ako makapag. Siguro Grabe. pasok yun sa sinabi nila Casey kanina na yung ni Malcolm kanina, ang hustisya para lang sa mayaman. Lumalabas na, syempre si Pemberton galing sa mayaman na bansa, Oo, US. US. May So, pera. may pera. Kumbaga, dahil nga, kumbaga, siguro naging sistema, kung hindi mo papalayain yung Pemberton, na syempre, malaking bansa mababangga natin, maliit lang naman ang bansa ang Pilipinas. Diba? Kumbaga, kahit yung hostisya, kayang bayaran ng kahit sino. Basta may pera. Basta may Ayun, pera. ayun yung nagagawa ng kapangyarihan ng mga So, gobyerno. ayun nga, tawag dito. Ito lang recently, may share din ako. May ibabahagi din ako sa inyo. Dumako naman tayo sa bandang Mindanao, sa Katutubong Tiruray. Na-airing ito sa dokumentaryo ni Cara David noong Oktubre 5, nakaraang taon. So, ang dito nangyari, si Dolores, hindi niya tunay na pangalan. Inutusan siya ng tatay niya na pumunta sa tiyuhin niya. Tapos, ang nangyari, hinila siya ng tiyuhin niya papunta sa maisan o di kaya sa taniman ng maisan nila. Tapos, ang nangyari is, hinahasa siya ng minor na edad pa lang siya. Grabe. 16 anyos, simula nun nangyari yun, nabuntis siya ng tiyuhin niya. Tapos, ang nangyari doon is, tinigil niya yung pag-aaral niya kasi nga may dinadala siya. Tapos parang nagmukha siya, hindi na siya ganadong mag-aral. Tapos ang nangyari doon, nasa malayo silang lugar eh. Kumbaga, ano sila, ang tawag dito, Mga indigenous. indigenous tsaka mga katutubo yan. Katutubo. Wala silang justice system o panghingi ng hustisya doon. Ang nangyari, para maareglo yung tuning niya, nag-usap sila sa barangay. Barangay ang pinakamalaking hingian ng hustisya sa kanila. Kinausap yung magulang, pati yung bata. Babayaran na lang yung bata para maareglo yung kaso nila at mapawalang bisa na. Para kumbaga, dun sa part na yun,
sa parting yun, nangyari is, binayaran siya gamit yung kapalit nung ginawa sa kanyang panggagahasal. Eh, paano yung bata? May bata eh. Yung bata, binuhay naman nung bata. Which bata din kasi siya. Tapos, ang masaklap lang doon, dahil lang ba sa pera, pwede na tayong gumawa nito. Hindi mo alam, mas may pera ka kahit anong Oo. gawin mo. Pwede. Ang sakit lang na ganito Sobrang yung sakit ano. sa parte ng magulang. Siyempre dun sa bata, natigil yung pag-aaral niya dahil dun sa hindi inaasahan pangyayari. Tapos yung trauma niya nakikita niya, syempre Yes. bata. Tapos, di ba, Totoo. yung trauma bit-bit niya habang buhay. Wala silang magagawa kasi siguro nasa isip nila kailangan din ng pera, pero sa atin bilang isang guro, alam naman natin na hindi tama yun. Kumbaga, yun na lang pa yung yung kailangan para makansela lahat ng dapat ipapatok na parusa sa kanya. Tama ba ako, James? No. Sa tingin ko, base dun sa mga, pag tagpiin na lang natin yung mga story of pinakain na po sa hostisya. Doon natin makikita na yung hostisya sa bansa ay hindi ganun ka-effective. Tama. Na kung saan, ang nabibigyan ng talaga ng hostisya ay kung may pera ka, kung mayaman ka. Kasi kung mahirap ka, yes, kung may pangalan ka. Kasi kung mahirap ka, hindi ka sa una, pera, kailangan mo humanap ng abogado. Pangalawa, ang pagkano ng mga hearing, may bayad yan. Siyempre, kalaano mo, babayaran. Grabe. Kaya nga hindi pa pumapabor sa mahihirap yung hustisya na meron tayo. Kumbaga, kung ihahambing natin yung hustisya ng bansa, mas masangsang pa sa amoy ng patay na hayop. Kasi ganun kalala yung hustisya dito sa Pilipinas. Dudugtong natin doon kasi ayaw ng gobyerno natin na may managot. Ayaw nila ng salitang accountability. Kasi pag pinag-usapan yan sa pamahalaan, malamang sa malamang yung nasa taas yung yari. Bakit? Kasi kung papatupad yung accountability, bakit tayo ang unang mapupunteriya dyan, yung pinakamataas kanya pababa na pababa. Kaya di ba, binabaliwala nila yan, hindi nila yan Sa totoo lang, kayang-kaya na maayos yung justice system na sinasabi mo kanina. Pero hindi nila kayang gawin yan. At ayaw nilang gawin yan. Kasi, maapektuhan ang lahat. Lahat ng mga nasa posisyon, damay. So, ayun ang mga ko. Kaya tama lang din yung ginagawa ng panawagan ng mga kabataan ngayon. Na nakikita natin. Boboses tayo. Saludo tayo sa mga kabataan. Oo, diba tayo tayong nag-aaral sa Quiapo, nakikita natin mga nangyari sa Manila. Nakikita natin kung paano bumoses ng mga kabataan. Ito pa rin ang kabataan pa yung pag-asa. Saludo din tayo sa mga nakatataas na may pangalan na tumitindig para sa... Iilan lang Totoo yung... yan. Ilan lang. Ilan lang. Bilang na talaga. Kaya, para sa mga kabataan, tulad natin, nag-aaral, huwag natin hihinto yung pagpapakalat ng mga tamang impormasyon na may pag-asa naman sa bansang to. May pag-asa pa. Ang pag-asa. Nasa sa ating mga kabataan yung pag-asa na yan. Ngayon, kung hindi tayo magiging maalam sa mga nangyayari, kung hindi natin kung hindi natin makakalampag yung mga nasa taas, walang mangyayari kasi. At saka kung hindi tayo kikilos, kailan pa? Diba? At saka hindi dapat tayo po pwedeng, pwede na yan. Okay lang yan. Kasi parang nangyayari sa Pilipinas or sa mga karamihan sa mga tatandang Pilipino. Kami nga nung dati, kinaya naman namin eh. Parang hinahayaan na lang nila. Ngayon, parang, di ba, parang ngayon, grabe no, yung mga kabataan, mulat na, alam na nila. Yung mga nasa taas, galit sa mga kabataan kasi unti-unti na tayong namumulat, di ba, nagkakaroon tayo ng kaalaman. So, Unti-unti na sila nabubukahay. nabubukayo Tsaka lagi sila. natin tatandaan, lahat tayo ay may karapatan. Totoo lang. So, ayun, dapat, ibigay natin yung best natin para, may pakita natin na kaya nating lumaban para sa bansang Pilipinas. Dahil mahirap lang dahil may mga iilang matanda ang nagiging kalaban natin dahil sa kanila okay lang, pero sa ating mga kabataan is hindi. Kaya lagi natin tatandaan na ang hostisya ay hindi lamang para sa mga para ito sa bawat Pilipino na nanubuhay at para sa mga Pilipino nagsusumikap. Ayun lamang po para sa aming huling aralin para sa diskurso sa Pilipino. Muli maraming salamat po at paalam!